Ay, napakaganda na po mga ka-hybrid. Yun, itong development ditong aming in-apply po na fish amino acid. So ito po ay day 31 na. Kahapon po ay nag-spray po kami ng fish amino acid. So hindi ko po ito na picturean. So medyo may kalayuan po, no? So hindi ko po ito na-updatean about sa fish amino acid. So i-reveal ko po sa inyo ngayon yung aming naging protocol doon po sa second application po dito po sa aming tanim na super hybrid rice SL39 mga ka-hybrid. So ito po ay day 31 na. Yan. So kami po ay nag-apply nung day 20. Yan, isang magandang hapon po mga ka-hybrid at Lakbay Farm Vlog. At nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mo subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, for today's video, yun, nandito ako ngayon sa aming area. Yun, ito po yung aming tanim na super hybrid rice SL39. So i-update ko po kayo doon po sa aming naging second application. So hindi ko po kayo na-updatean ito po sa aming protocol na in-apply na fertilizer second application day 22 po mga ka-hybrid na naming pag-apply po ng second application po ng fertilizer. So papakita ko lang po sa inyo yung naging development yung tapos yung in-apply namin na fish amino acid dito, yung kung ano nyo po naging resulta. So yan po mga ka-hybrid. So day 31 na ito mga ka-hybrid. So share ko lang po sa inyo yung itong development ng aming tanim na super hybrid rice SL39. So yan, tara, let's go. Ayan, isang magandang araw po mga ka-hybrid. Ito na po yung aming tanim super hybrid rice SL39. Yan. So ito po yung tanim namin ngayon na second application, tapos ginamitan namin ng fish amino acid. Yan na po yung itsura ngayon. So day 31 na. Yan. So kahapon po kami nag-spray ng fish amino acid. So hindi ko po kayo na-updatean na naman about sa pag-spray ng fish amino acid. So yan, 3 beses na po kami nag-apply rito ng fish amino acid. Day 10, day 20 at yung day 30 kahapon. Yan. So ito na po yun, hybrid. So i-reveal natin ngayon sa ating mga ka-hybrid yung naging nagamit namin na fertilizer dito. So yan. Ayan, ganda, may mga sapot na. Ganda na, ayan po. Dito tayo para makita nyo rin mga ka-hybrid, no, yung aming tanim development. So meron din akong nakitang no, naging sakit niya, pero hindi naman lahat. So ayun, isa. Ayan yung naging sakit niya na ayan, paninilaw. So hindi naman lahat. Ayan. So ang ginawa namin, binunot-bunot lang namin, tapos pinatuyuan yan. So meron pa rin, no. Ayan, yung naging sakit nitong aking aming tanim na super hybrid rice SL39. So yan, yun, dako na tayo ngayon. So ang ganda na, ayan, oh, ganda na, kakapal ng puno, ang tataba. Yan, dako na tayo ngayon doon sa second application namin na in-apply na fertilizer. So ano nga po ba yung ginamit namin dito na abono? So galing po sa Atlas. Ayan, 2 complete at saka isang urea lamang po mga ka-hybrid yung in-apply namin dito. 3 bag lang. So ayan na po yung naging resulta, plus yung mga fish amino acid, yung mga in-spray namin. Ayan na. So punta tayo doon hanggang dulo. So makita nyo rin yung aming tanim na SL39, ano yung development. So walang kadamo-damo, malinis. Yan. So may konting paninilaw, pero hindi naman ganoon kadami, ano. Yan.
Siguro baka mag-apply kami dito ng pang stem borer, no. So update ko po kayo doon. At kung hindi ko man kami ma-updatean doon sa pag-spray, so yun, sasabihin ko na rin sa inyo yung mga naging protocol namin dito. So yun na po mga ka-hybrid, yung aming ginamit na second application na fertilizer. Yan, dalawang complete at isang 4600 lang urea. Yan lang po yung aming nagamit na fertilizer, 3 bag lamang. Yan po. So yun yung kalapit na ano namin. Yan yung SL12. Yan mga ka-hybrid, titignan din natin yan kung ano po yung performance. So nauna sila nagtanim dito, SL39, tapos doon yung jackpot at SL39 na sabog tanim. Titignan din natin yan mga ka-hybrid ngayong araw na ito. Yan. So ito ngayon, muna ngayon yung aming tanim na SL39 na update ko po kayo, day 31 na. Yan. Day 22 apply kami, dalawang complete at isang 46. At day 30 kahapon fish amino acid. Yan po mga ka-hybrid. Ayan, ganda na, tataba po ng puno ng SL39. Galing po ito sa DA. Ayan. Yan na po yung itsura ng aming tanim na SL39 mga ka-hybrid. So makikita natin ngayon kung ano magiging performance, yung mga inuha niya, yung kasi hindi pa gaano ka ano to, no? Hindi pa lumalabas. So going to paglilihi na to. Yan. So marami tayong iba-vlog dito. Merong SL20, SL12. Yan. Tsaka doon yung SL22. So hindi natin makikita dyan. Yan mga ka-hybrid. Pero yan, stay tuned sa aking YouTube channel para po lagi kayong updated sa aking mga YouTube na aking mga ina-uploads. Yan. So yan. Yan na po yung development. Day 31 na po mga ka-hybrid. Dito po sa aming tanim na super hybrid rice SL39. Yan. So ito naman SL20. Yan katabi, puro SL variety po rito mga ka-hybrid. Doon jackpot. Yan. So yan. Yan po. Yan lang po muna sa ngayon mga ka-hybrid dito po sa aming tanim at mga naging nagamit namin na protocol dito po sa aming tanim. Yan lang po mga ka-hybrid ang aking may share muna sa ngayon. At paki-comment mga ka-hybrid dyan sa aking comment section mga nakaranas po magtanim ng SL39. So ano na po yung naging resulta ngayon. So yan, mga nahirapan pa rin. So kung pwede nyo rin po gamitin yung aking protocol para po doon po sa nahirapan, kung ano yung mga second application nila. Day 22, so yan, pwede kayo mag-apply day 22. So between the 20, 25, yan, yun po yung second application. So third application, baka yun, update ko na lang po kayo doon mga ka-hybrid doon sa next, sa last, yung final top dress namin dito. At pati doon po sa Longping 908. Yan mga ka-hybrid. Yan, maganda na po development. So yan na po mga ka-hybrid sa ngayon muna aking muntikong update. Ganda na, ganda ng fish amino acid, no? Yan. Sa mga nagtatanong safe po ba gamitin yung fish amino acid pagka matagal na? So depende yan mga ka-hybrid. So yung aking ginamit, yung aming nung ginamit, yung DIY ko rito na fish amino acid ay mas maganda kasi yung fresh mo i-apply sa yung palayan. Yan. So maganda naman pag kahit matagal, no? Huwag lang aabutin ng taon, no? Kung ang binili mong fish amino acid ay para sa yung protocol na yon pang dry season, doon mo siya gamitin. Pero halimbawa sa next cropping mo siya gagamitin, baka may konting alam niyo na, medyo matapang din kasi ang fish amino acid yan. So ang tendency baka manilaw ang ating mga dahon. Yan mga ka-hybrid. So yan lang po yung medyo yung mga concern natin mga ka-hybrid. Tsaka yung paano, isa pa dun yung
pagka ano no, yung expiration. Yan. The more na mas matagal ang fish amino acid, okay naman, no? Pero kasi kami hindi namin pinapatagal ang fish amino acid. So once na bumili ka na, yun yung plano mo sa dry season o second wet season, doon mo gamitin na. Pero pag next year pa, medyo mas wag nyo na po gamitin nyo, no? Kasi mas maganda rin naman na early na pwede nyong magamit sa fish amino acid, no? So yun po yung benefit na pwede nyo pong makuha sa fish amino acid. So at makikita natin ito ngayon. So susunod na update ko po sa inyo yung magiging bunga nito, mga inuhay niya, kung ano po magiging performance yan ng mga ka-hybrid. So hindi ko alam kung fish amino acid muna yung aming in-apply rito, no? Wala na iba, insecticide, yan, gold rush, yan mga ka-hybrid. So yun lang po mga ka-hybrid. Sa mga gusto magtanong, paki-comment lang dyan sa aking description below. So minsan hindi ko nasasagot yung iba. Yan, so sobrang busy natin mga ka-hybrid. Yan lang po mga ka-hybrid. So isang magandang araw po muli. Mag-iingat po tayo. At God bless. Happy Farm.